Mga kapatid, tayo ay mag-prayer meeting na naman muli at ang topic po natin at tatalakayin po natin ay babasahin ko mamaya at magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat ng nanonood sa online at saka sa online at dinabati ko ang lahat ngayong hapon na muli tayo ay mananalangin, mga kapatid. Ang samahan niyo ako sa panalangin na ito at tayo ay magsisimula na. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, batid mo, Panginoon, ang aming pag-aaral ngayon. Ituro mo, Panginoon, sa amin kung paano po ibahagi ang iyong salita. Dalangin po namin, Panginoon Diyos. Yes, Holy Spirit, come with us that you may teach each and every one of us na kami po ay hindi marunong manalangin, pero pag nandiyan ang presensya mo, kami ay nananahan sa iyo. Ikaw po, O Diyos, ang aming gabay at patnubay. At in the name of Jesus, whatever the works of the devil, get out from this place. At pinapakawalan ka namin Espiritu na siyang manguna sa amin at natitiyak po namin na kung nandyan ka o God ay alam po namin ang aming isi-share. Ako po, Panginoon Diyos, ay mahina lamang at wala pong kaalaman sa mga bagay na iyong salita, pero dahil po sa banal na Espiritu, ikaw, Panginoon Diyos, ang nagtuturo sa akin. Thank you, God. Salamat po, Panginoon Diyos. At aming idinudulog sa iyo ang pag-aaralan namin ngayon sa 1 John 2, chapter 2, verse 1 to 6. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you. Amen. Amen. Ngayon po ay ang ating pag-aaralan ay hamo po sa John chapter 1 John chapter 2 verse 1 to 6. Ang sinasabi po rito, ito ay ang aking Biblia ay magandang balita Biblia. Ito po ay ito ang Biblia na nasa akin ngayon. Buksan po natin ang Biblia natin sa 1 John chapter 2 verse 1 to 6. Ang sinasabi po rito, mga anak, isinusulat ko sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala kayo, kung magkasala sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama na si Kristo Jesus, na isang matuwid. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging kasalanan ng lahat ng tao. Dito po,
kung yung tagapagtanggol, advocate ang sa English. Si Kristo ay ating nakapamagitan sa Ama. Siya ay matuwid. Siya ay isang tagapagtanggol natin. Siya ay tagapamagitan. He will intercede for us. So, si Jesucristo ay matuwid. Siya ay righteous. The upright, the just, who conforms to the fathers, will in every way purpose, thoughts, and action. Ibig sabihin nun, tayo po ay ang sinasabi rito, kahit anuman ang iyong mga si Kristo ang handog, siya ay handog. At kung magkasala tayo, hindi naman sinasadya, magkasala tayo, ay idulog natin sa ating Panginoong Jesucristo na siya ang makapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Ang kapatawaran ng kasalanan natin, the propitiation for our sins, the atoning sacrifice that hold back to wrath of God that would otherwise be directed to us because of our sinful nature and our worldliness and our lifestyle. Kaya ang kung tayo ay meron mang kasalanan, idulog po natin sa ating nakapamagitan o tagapagtanggol, advocate. At siya po ang magdadala sa ating Ama sa langit. Sa ating susunod ay sa number 3, verse 3, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinunod natin ang kanyang mga utos. Nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanyang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo'y talagang nasa Kanya. Ibig sabihin, pag sumusunod tayo sa Diyos, ang utos ng Panginoon, tulad po ng sinasabi sa Matthew 22 to 22, chapter 22, verse 36 to 39. Merong nagtanong sa kanya noon na alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan. Ang tanong niya, sumagot si Jesus, ibigin mo ang iyong Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito po ang unang utos na sinabi ng Panginoon
At ang pangalawang utos, ito ang pangalawang utos. Ito naman ang pangalawa, ibig mo ang iyong kapwa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, pag iniibig mo ang iyong kapwa, dapat katulad din ng iyong pag-ibig sa iyong sarili. Kung iniingatan mo ang iyong sarili, mas mahigit pa sa iyong kapwa. At kung maalala nyo sa Matthew 28 verse 19 to 20, yun po ay pinag-uutos ng Panginoon. That is the Great Commission of God. Kaya ang sabi niya rito, kaya habang kayo'y humahayop, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila ng pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Yun po ang Great Commission na pinag-uutos po ng Panginoon. Kung hindi po natin masunod ito, ay tayo po ay nagsisinungaling sa ating Panginoong Diyos. At ang 6, ibig sabihin, ang 6, basahin ko lamang. Sino mang nagsasabing manatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Tayo po ay nasa piling ng ating Panginoong Jesucristo. Siya po ay matuwid, siya po ay righteous, siya po ay nagbibigay ng kapatawaran ng ating mga kasalanan, at ang Panginoong Jesucristo ay great. Siya ay Lords of Lord, ang ating pinaglilingkuran, na sa ngayon ay siya ang ating buhay. Namatay siya at nabuhay kasama po natin. Kung nasa Kanya tayo, ay walang duda na tayo po ay namumuhay ng tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. At iyon mga kapatid, sana ay meron po tayong napulot sa pagbibigay ng at pagbasa ng salita ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay prayer meeting, at dalangin ko na ang bawat isa ay talagang nasa piling ng ating Panginoong Jesucristo. Sa ating lahat, tayo ay muling mananalangin. Samahan niyo akong ipanalangin natin ang mga leaders o leaders. Dakila at makapangyarihan Diyos, sa gabi ito, kami po ay nagpupuri sa iyong kadakilaan, Panginoon. Salamat o Diyos sa patuloy mong pagkagabay sa amin, sa patuloy mong pagpaprovide sa amin ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Dalangin ko nga po sa gabing ito na patawarin niyo nga po ako sa aking mga kasalanang nagawa, Panginoon, at ihanda niyo nga po ang aking puso, Panginoon Diyos, sa aking pananalangin upang ito ay makarating sa iyong trono ng biyaya at ilang Diyos. Sa gabing ito,
Pinapasalamatan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay, Panginoon, sa patuloy mong pagkakaloob sa amin ng aming mga pangangailangan sa araw-araw, Panginoon, sa iyong gabay sa amin, Panginoon, na hindi mo kami pinababayaan, Panginoon, sa patuloy mong pagpapagaling sa aming mga karamdaman, O Diyos. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan, Panginoon, sa iyong makapangyarihang kamay na patuloy na humihipo sa amin at patuloy na nagbibigay sa amin ng kagalingan, Panginoon. Sa gabing ito, Diyos, idinadalangin ko sa inyo ang aming mga leaders, Panginoon. Alam niyo po, Panginoon Diyos, ang kanilang mga pinagdadaanan, Panginoon. Dalangin ko po, O Diyos, na ikaw ang siyang patuloy na magbigay ng kagaanan sa kanila, Panginoon. Sa mga trabaho nila, O Diyos, dinadalangin po ang iyong patuloy na pag-iingat sa kanila, Panginoon. Patuloy na pagbibigay sa kanila ng katalinuhan, O Lord God, sa kanilang pagganap ng kanilang mga trabaho, Panginoon. Danadalangin ko po, O Lord God, na patuloy niyo rin po silang bigyan ng kaalaman spiritual, Panginoon, upang magabayan po ang iyong iglesia, Panginoon Diyos, sa tamang landasin, Panginoon. Patuloy kong idinadalangin ang aming mga leader, Panginoon Diyos, na patuloy niyo po silang kalingain, patuloy na kupin, patuloy na pagpapalain, Panginoon Diyos, at bigyan ng higit, Panginoon Diyos, na kaalaman, karunungan sa iyong mga salita upang yun din po ang kanilang maibahagi sa amin, Panginoon. Dalangin ko po, O Lord God, na patuloy silang lumakad ayon sa inyong kabanalan, Panginoon. Patuloy na makahikayat, Panginoon Diyos, ng mga mananampalataya, Panginoon Diyos, na patuloy sila, Panginoon, na maglingkod sa inyo, Panginoon Diyos. Gawin mo nga po silang pagpapala sa bawat araw, Panginoon, na sila po, Panginoon Diyos, ay aming makakausap. Dalangin ko po, Panginoon, na magbibigay sila sa amin ng kalakasan, spiritual, Panginoon, sa aming mga nangihinang mga espiritu, Panginoon Diyos. Dalangin ko po na gamitin mo sila, Panginoon, na sisidlan, Panginoon Diyos, na makapagpala sa iba, Panginoon. Lord God, sa gabing ito, idinadalangin ko, Panginoon, ang patuloy mong paggamit sa kanila, Panginoon. Patuloy mo nga po silang gamitin para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon Diyos. Alam ko po, Lord God, na hindi madali ang maging leader, Panginoon. Pero kung ikaw, Panginoon Diyos, ay aming kasama, kanilang kasama, Panginoon Diyos, magiging madali ang takbuhin, Panginoon, ng iyong gawain, Panginoon Diyos. Kaya itinatalaga ko nga po sila sa inyo, Panginoon Diyos, sa gabing ito, na patuloy nyo nga po silang pagpalain, Panginoon. Patuloy na gamitin, Panginoon Diyos, ang iyong mga salita na kanilang ibabahagi sa amin, na maging kalakasan ng bawat makakapakinig, Panginoon. Patuloy mo po silang patuloy mo nga po silang gamitin, Panginoon Diyos, na makapagpalakas, Panginoon, ng aming mga kapatiran, Panginoon Diyos. Alam ko po, Panginoon, na hindi madali ang maging leader, Panginoon. Subalit, kayo ang siyang may takda, kayo ang siyang may pili sa aming mga leader, Panginoon. Kaya dalangin ko, O Lord God, na kayo ang siyang patuloy na magbahagi sa kanila ng lakas, Panginoon, upang sa ganun, ang lakas na iyon ibabahagi sa kanila, ayun din po ang lakas na kanilang maipagkakalob sa amin, maibabahagi sa amin, Panginoon. Tulungan mo nga po sila, Panginoon Diyos, na maging masunurin sa iyo sa araw-araw, Panginoon. At dalangin ko po, O Lord God, ng iyong gabay at ang iyong pagkalinga ay mapasa kanila sa araw-araw.
Diyos na dakila at Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyong makapangyarihang kamay, itinatalaga ko, Panginoon Diyos, ang iyong mga anak na iyong kupkupin at patuloy na gamitin sa kayong kaluwalhatian, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa makapangyarihan na pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen. Magandang gabi sa ating lahat. Ngayong gabi ay sabay-sabay tayong manalangin sa pangatlong points ng ating prayer, which is Strong for Strong Church. Sabay-sabay tayong yumuko at manalangin sa mga oras na ito. Ama namin Diyos na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa kabutihan mo. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami po ay inaalayan nyo, O Lord, everyday. Iniingatan nyo po kami. Binibigyan mo kami ng guidance, O Lord, ng strength, O Lord, sa pang-araw-araw naming buhay, O Lord, sa mga trabaho ng bawat isa, trabaho ng bawat pamilya po namin. Panginoon, sa oras na ito, gusto po namin ipagdasal sa inyo ngayong gabi, O Lord, yung pagkakaisa, O Lord, ng bawat leaders, Panginoon, ng aming church. Bigyan mo kami ng lakas ng loob, bigyan mo kami, O Lord, ng eagerness, O Lord, para maglingkod ng tapat sa iyo. At higit sa lahat, O Lord, bigyan mo kami ng wisdom, O Lord, wisdom, O Lord, para sa mga desisyon na gagawin po namin sa buhay namin, O Lord, lalo na sa ministry po namin. Panginoon, ngayong gabi, nagpapasalamat po kami, O Lord, sa mensahe, O Lord, na napakinggan po namin. At sa mga oras na to, O Lord, ikaw na ang bahalang mag-guide at bahalang magbigay ng kalakasan, O Lord, sa bawat isa. Lord, ikaw na ang bahala, O Lord, sa bawat leader, O Lord, na patuloy, O Lord, na naglilingkod sa inyo, yung mga volunteers, Panginoon, ng JCC, Panginoon, mga elders po namin, ang aming pastor at ang bawat leaders, O Lord, na walang sawa, O Lord, na talagang nagpupuri at ibinibigay ang oras nila, O Lord, para makapaglingkod, O Lord, ng taos-puso, O Lord, sa iyo. Lord, sa gabing ito, salamat po sa opportunity na to, O Lord, na nakapagdasal po kami at nakapaglaan po kami ng oras, O Lord, para sa kaluwalhatian mo. Tinataas po namin sa iyo ang lahat-lahat, O Lord. Ang lahat-lahat, O Lord, ngayong gabi, O Lord, sa inyo. Maraming salamat po sa lahat-lahat. Sa iyo ang papurit pa. Salamat, Panginoon, sa oras na to. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay ating ipagpipray ang national transformation and pagpray po natin na yung bansa po natin is i-bless ng Panginoon. Let's pray. Yes, Heavenly Father, we thank you for this night, Lord God, that you've given unto us para po magsama-sama, nakausapin ka, Lord God, na lumapit sa inyo. Lord, we are praying for our country, Lord God, in general. We are praying, Lord God, na itong bansa namin is hawakan nyo po, Lord God, alagaan nyo po, ingatan nyo po sa lahat ng uri ng kasamaan, Lord God, and naway ang lahat ng mangyari po ay sa inyong kaluguran, Lord God, sa inyong wisdom, Lord God, manggagaling ang lahat ng mga plano ng aming mga leaders. And kayo na po ang magbigay po sa amin ng pag-iingat sa kung ano man, sa lahat-lahat, Lord God, sa calamities, sa famine, Lord God, sa pagkalungkot, Lord God. Samahan niyo po kami, Lord God, sa lahat-lahat, Lord God, para maisip po namin na lahat ng nangyayari na ito, Lord God, is para sa inyong kaluwalhatian. We also pray, Lord God, ang mga kababayan po namin na naghihirap, ang mga kababayan po namin, Lord God, na nahihirapan, nasalanta ng bagyo, Lord God, nagugutom, nawawalan ng pag-asa, Lord God. Give them hope, give us hope, Lord God, na lahat na nangyayari po sa amin ay may purpose at matatapos din, Lord God, ang lahat ng masakit na nangyayari po sa amin at papalitan nyo po ng kaligayahan at kasaganahan, Lord God. Lord, maraming salamat. Ang lahat ng ito ay binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon tayo po ay manalangin pagtatapos natin.
dakila ka o Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po, Panginoon Diyos, ang Kristo na aming tagapagtanggol. Ikaw po ang nakapamagitan sa Ama, at kung may kasalanan po kami, ikaw po, O God, ang nag-intercede ng mga kasalanan po namin, at ikaw po, O Diyos, ang upright, righteous, at ikaw ang aming Diyos na nagbibigay ng kapatawaran. Kayo ang nagbibigay ng aming pag-asa. At dalangin po namin, Panginoon, ng aming mga nanonood sa online, sila ay pagpalain mo. Ganun din po, Panginoon Diyos, sa aming mga pamilya. Dalangin po namin na sila ay pagpalain mo. Dalangin po namin, Panginoon Diyos, na ang banal na Espiritu ipagkaloob mo sa amin para maturuan po kami manalangin. Kami ay hindi marunong manalangin, bagkus kung ipagkaloob mo ang banal na Espiritu, ang siyang mamumuno sa amin ay tuturuan po kami. Thank you, God. Salamat po, Panginoon Diyos, sa lahat, at bigyan, Panginoon Diyos, ng pagpapala ng bawat isa na makamit ang pagpapala na nagbubuhat sa iyo. Thank you, God. Salamat po, Panginoon Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen.